Hallelujah. Upang sambahin natin at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo magbasa sa 2 Samuel chapter 1 from verse 17 to 27. Nandiyan na ba ang lahat? Nakita na ang 2 Samuel? Tayo magbasa, makisabay na lang kayo. Ay, sabay-sabay nating basahin ang 2 Samuel. Dinamdam ni David ang pagkamatay ng mag-ama. Dahil dito, gumawa si David ng panambitan bilang alaala kina Saul at Jonathan. Inuutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Juda. Ito ang nasulat sa aklat ni Jaser. Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan na nang ang iyong mga lingkod ay nasawi sa labanan. Ito'y dapat na malihim, hindi dapat isalaysay, lalo sa Gat at Askalon, sa liwasan at sa lansangan. Kung ito ay mababatid, pihong dooy magdiriwang, yang mga Pelesteang mga hentil ang magulang. Ang lupain ng Gilboa, iyong mga bundok, ay di dapat na ulanin at bigyan ng kahit hamog. Ang bukal mong kalalimay, hindi dapat na umagos. Pagkat sandata ni Saul ay sa iyo na nadungisan, na dati-rating makintab, ngayoy balot ng kalawang. Yaong pana ni Jonathan ay hindi pa nabibigo. Ang kay Saul na sandata ay hindi na igugupo. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigpit pa kaysa leong ang lakas na taglay nila. Kayong anak ng Israel ay babaeng nagsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyong nagparamit ng magagandang kasuotan, may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napapansin sa burol ang bumagsak si Jonathan. Dahil sa pagpanaw mo ngayon, ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at ang iyong humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatay taglay nila ay wala ng kabuluhan. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Malalalim ang mga katagang ito. Pati mga pangalan. Purihin ang Panginoon. Siguro dito tayo, dito ang ating pagpapaliwanag ng ating pastor mamaya sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. O purihin ka, Ama naming Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos noon ngayon magpakailanman. Diyos na mabuti. Diyos na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, O Lord, napakadakilang Diyos ninyo. Hallelujah. Kayo ang Diyos na si Yahweh na umibig sa amin na walang kondisyon. Hallelujah. Purihin ka nga po, O Diyos. Nandito kami sa harapan mo ngayon, Panginoon. Hallelujah. Nagpapakumbaba kami, O Lord. Hallelujah. Dahil nais namin, Lord, dumulog sa inyo. Hallelujah. Nais namin magpuri sa inyo at sumamba sa inyo at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Patawarin niyo nga po ang aming mga kasalanan, O Lord. Hugasan mo, Lord, ang aming mga nagawang hindi kaaya-aya sa inyo, O Lord. Hallelujah. Cleanse us, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purify your people, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami, Lord, hallelujah. Nagpapakumbaba ang aming mga puso, O Lord, hallelujah, sa inyo, Panginoon, hallelujah. Gawin mo po kaming karapat-dapat, kaaya-aya, ang aming panambitan na ito, ang aming pagsamba na ito, ang aming paglapit sa inyo nga po sa umagang ito, hallelujah. Patawarin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Lord. Salamat. Salamat, O Lord, hallelujah. At Lord, binigyan mo pa rin kami ng way, Panginoon, para kami, Lord, magkatipon para sa gawain ito, Panginoon, na masamba ka namin, O Diyos.
hallelujah, ng buong puso namin, buong kaluluwa, Lord, buong kalakasan at buong pag-iisip. Na masamba ka namin sa Espiritu lang, Lord, at katotohanan, Panginoon. Naway ang bawat isa, Panginoon, ay masamba ka namin sa katotohanan lamang, O Lord. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Salamat, Lord, hallelujah, na makarinig na walang hadlang, Panginoon, sa bawat isa dito sa paligid, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord, hallelujah. Purihin ka nga po, Lord, sa Zoom, Panginoon, sa FB, O Lord, hallelujah. At dito, Lord, hallelujah, sa live, Panginoon. Dito sa face-to-face namin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Tunay, Lord, na kayo lamang, sa inyo lamang, O Lord, ang pagsamba namin na ito. Sa inyo, Ama naming Diyos na makapangyarihan. Sa iyo, Jesus, hallelujah, naming Panginoon na tagapagligtas at ang banal na Espiritu, hallelujah, hallelujah, na magiging, Lord, na magiging gabay namin sa umagang ito. Puspusin mo ang bawat isa sa amin, O Lord. Puspusin mo nga po ang inyong mga anak, O God. Lukuban ninyo, Panginoon, ng inyong presensya, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. At anumang mga hadlang, Panginoon, sa paligid ng bawat isa, O Lord, Lord, ay binawasak namin ito at pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin ka nga po. Salamat, Lord, sa kalayaan, Panginoon, ng aming pagsamba at pagpupuri sa inyo sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord, Father God. We give you glory, O Lord. All the praises and glory, Lord. Thanksgiving, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Ay, para sa inyo lamang, O Diyos. Panginoon, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat nga po, Lord. Karapat dapat nga pong sambahin at purihin. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. Purin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ano? Ba't hindi yung ano? Ano naman? Tayo mawit sa kung dinig man dyan, hallelujah, tayo makisabay sa pag-ayo, walang boses, walang ano, basta ang mahalaga ang ating espiritu, buong kaluluwa, buong espiritu natin at buong pag-isip kalakasan ay sumasamba tayo sa Diyos. Hallelujah. A. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you. Holy, holy. Hallelujah. Yes, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise
to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Oh yes, Lord, hallelujah. You're holy, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Para sa inyo ito, Panginoon. O Diyos namin nga mahal. Hallelujah. Salamat nga po. You're worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Karapat dapat nga pong sambahin at purihin. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah to the King of Kings, Lord of Lords. Purihin ang Diyos. Meron po ba tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon? Una ay gusto kong i-share din yung napunta namin na kapatid, kapwa manlilingkod, kapwa lingkod, no? Siya talaga ay naano siya ng, ano ba tawag doon? Arthritis o osteoarthritis. Talagang hindi na po siya makalakad. Namagaan na yung tuhod niya. No? Pero lagi niya kiniklaim na may paraan ng Panginoon. At nag-ano siya, nag-herbal kung ano-ano hanggang sa, yun, nag-therapy siya. Nagpa-therapy ay medyo nakatayo na siya. Although very painful siguro dahil pag maglalakad siya, nakatigas yung isang tuhod, hindi niya mabaluktot. At siguro kung ako tapos sabi niya, nag-birthday siya, 62 siya. Inisip ko lang how depressive, di ba? Kapag gano'n, sana lingkod ka ng Panginoon, tapos nagkakaganon ka din. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo exempted sa batbat ng mundo, kamunduhan, or effect ng kasalanan. Ganun talaga. Although, meron tayong, ang mahalaga doon may kinakapitan tayo. Kaya yun lang gusto kong ipatotoo. Iniisip ko kung sa akin mangyari yon, no? Kung tutusin, 62 is very young age. Kasi itong mga nakarang at sakit-sakit nung dito ko sa may singit ko. Sabi ko nga, parang nahahawa na, namana na rin ako sa kapatid ko. Na may masakit talaga dito sa singit. Sabi ka tuloy ng aking boss, ay baka lahi niyo talaga yun. Oo nga, kasi yung panganay namin, ganun din. Sumunod sa akin, ganun din. Ngayon, ako magda-drive talaga ang sakit nandito ko. At saka talaga kakaiba siya. Nakirot siya. Hindi siya yung masakit lang. Kundi pag biglang gumaganon, kumikirot, aray. Nagigising ako sa pagtulog. Kasi hindi ako pwedeng gumanyan kasi pag naipit siya, lalong parang sumasakit yung ganyan. So, nilagyan ko ng basta alam mo naman ako si Miss Hilot, 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 at saka si Tapal Tapal, Hilot Tapal, in Jesus name, I rebuke the pain.
at panay ang ano ko. So Lord, sabi ko kung ano ko, at 62 at mag-63 din tayo, ay yun talaga ang ano talaga, no, yung talagang kumbaga sa ano, piyeta, dalamhati ng isang ina. Di, ibig sabihin, dalamhati ng isang tao pagka tumatanda. No? Ganun talaga. Kaya sabi ko, Lord, kung tatanda ako, maganda talaga yung kahit papaano nakakakilos ka pa rin. Kasi kung tatanda ka na hindi ka nakakakilos, very depressive talaga yun. Nakaka-depress at saka nakaka-stress sa kamag-anak mo o sa family mo kasi alagain ka. Kaya Lord willing, wag naman tayong payagan ng Panginoon na ano, magkaganon. No? Ang lola ko, hindi siya alagain eh. Basta meron lang tagatingin sa kanya dyan. No? Si Lolo, Daddy. At least umabot ng edad na ano, di alagain. Yun nga lang, pag nagka-Alzheimer's, pasaway din, no? O kaya, ano ba tawag doon? Hindi Alzheimer's, yung senility or dementia, no? Yun talaga, pasaway din, mahirap din. Kaya, nawa yung utak natin healthy rin. So, yun, sabi niya, pasalamat pa din siya sa Panginoon. Kasi, pero awang-awa na nga rin mga kapwa-pastor niya doon, no? Sabi niya, parang di na makakaligtas to si pastor, uuwi na ata sa heaven to. Kasi talagang sobrang payat na, tapos, sa sobrang payat na, hindi pa rin makalakad, ang hirap doon, no ba? Tapos yung asawa niya, ang alaga, yung kapatid, hindi siya, di ba? Ang sakit noon. Pero sabi ko, nisip ko na rin, God is good. Talagang, ang Lord talaga sandalan. Si Lord na lang talaga ang kapitan. Sama din natin siya sa prayer. Anyway, thank you Lord. Praise the Lord. At wala naman sakit ako ngayon kasi nung nag-isip-isip ako ng mga tinignan ko pa paano nag-i-stretch para hindi nagdidikit-dikit yung mga ligaments ng matatanda, no? Yun, ano ako, nagbending ako ng pabaligtad kasi nakahiga, tapos ganun gaganunin mo yung 2 feet mo, ganyan. Ang sumakit naman yung balakang ko dito. Nawala yung sakit ko dito. Na ano siya, parang nahiwalay, ganun. Tapos dito, masakit din. Pag gumanyan ako, tak, 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 ba yan, naglalagitikan, no? Kaya sabi ko, Lord, thank you, Lord. Ay, nako. Ano naman ako dito, ano ba tawag? Plaster ako dito ng sangkaterbang chili plaster. At sabi nga, God will make a way. God has a way. Tsaka, yun na, tinakda. Di praise the Lord. Hallelujah. Tanggapin ang tinakda. Kaya, God is good anyway. Siguro sa edad ko na to. Hindi naman ako talagang, ibig sabihin, nagsayang ng buhay. No? Kahit papaano, meron naman tayong na dadagdag na values sa mga kamag-anak at kaibigan. No? Meron namang value tayong nadadagdag sa kanila. Kaya praise the Lord, sa Diyos ang papuri at siya ang ating kalakasan. Kaya nga sa prayer ko kahapon, sabi ko, Lord, ang kasiyahan mo ay aming kalakasan, di ba? The joy of the Lord is our strength. Amen? Amen. Amen. Si Bena, meron po ba tayong magpapasalamat sa kabilang panig? Pasalamat na po. Asa si Kuya? Si Kuya, magpasalamat si Kuya. Ayan, nagpapasalamat ako kahit papaano si Kuya ay gumagawang Panginoon sa kanya at ganoon din si Kim, no, napapaengganyo sila ng mga ibang kabataan. Dito kasi sa atin, walang leader. Hindi na rin ako makasikaso. Lord willing, next year, pag wala na tayong trabaho, maasikaso ko na sila. Pero mabuti, meron tayong ibang mga ka-alliance na church na ampon-ampon sila bilang mga kabataan. Kaya, praise the Lord. Yun ang, yun ang the value and sabi natin, uh, the significance o sabihin natin ng value of having a leadership. Kaya nga po yung ating, ayan. Kung wala tayong mga ka-alliance, o hindi naman tayo, one-man island tayo, hindi tayo
pwedeng mabuhay. Tayo, we are living in a community, kaya take advantage tayo sa community at saka sa church, the church of God itself, no? Hindi lang tayo ang church ni Lord. Kaya madami tayong paglingon natin diyan, dami-daming church ni Lord diyan. So, yun na lang ang naging tulong sa atin mula noon. Madami tayong napakinabang sa mga iba't ibang iglesia na lokal at mga para-churches. No? Madami napakinabang sa mga para-churches o yung mga support sa mga church. Kami na nga lang sumusuko ni Bena pag nandiyan, katulad ng OCC. Sabi ko, nag-try akong sabi ko, naisip ko, napakahirap pa rin, no? Yung Operation Christmas Child. Pero Lord willing, pag mayroon ulit dyan, ay ano pa rin naman tayo. Sayang, ang beneficiary sana natin, no, na sa Burgos, tsaka dito sa no? Sa Quezon City. Anyway, may paraan ng Diyos. Kung ang isang kamay niya ay pilay, meron pa naman sa ibang kamay. Kaya tayo, ay bahagi lang tayo ng isang katawan na madaming bahagi. Kaya kung nagagamit naman ng ibang tao o ibang local church sa atin, nagagamit din tayo actually. Nagagamit ang Lord of Glory. Si Bena, siya ang pinakananay ng mga women sa Alliance. No? At ako ay nagagamit din sa mga ibang local churches. No? So, we are not looking. Kaya nga dito, hindi ko to na titignan, no? Natitignan na patay ang church natin. Hindi. Kasi hindi naman to ang church natin. Pangalawa, ito ay church ni Lord. Kaya part tayo ng overall or the whole body of Christ. Kaya ganun ang tingin namin. Sabi nga nung ating kapatid, ang tingin niya palawak, palabas, no? Kahapon nga, nag-ano na talaga ako ng isang mas ah, updated na vision. So, pinakita sa akin ni Lord, sabi ko dito, to see, no? Um, the whole world preach, no? With the gospel, all nations, all tribes, all families, and all person or every person on earth ay makita natin na pangaralan na ng Ebanghelyo. Yun ang ating vision. At siyempre, pagdating sa mission, ganoon na rin yun. No? Siyempre, to preach the gospel to all people. So, kasi yun ang gusto nating vision. Yun ang gusto nating makita. Na lahat ng buong mundo ay napangaralan ng Ebanghelyo. Kaya ang ating mission, ganoon na, mangaral, mangaral, mangaral. Yun lang naman talaga ang mandato natin. Mangaral, magpatotoo tungkol kay Kristo. At pagdating ni Kristo ay siyempre ay nagawa natin. Maging busy lang tayo sa Ebanghelyo. At kahit saan tayo pumunta, nagtatrabaho man tayo, nag-aaral man tayo, kung anong ginagawa natin, let us bring the gospel of Christ para yung mga tao, mabigyan natin ng pag-asa at kagamutan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung pinag-pray ko, yung may cancer, sabi ko, Lord, ano ba ang mga salitang, hindi ko alam kung na-record yon, maganda sana i-record yung prayer na yon. Kaya nung patotoo niya sa akin, hindi niya claim yung physical healing eh. Na-claim niya yung spiritual healing, samantalang pinag-pray ko din yung physical niya at cancer niya. Pero ang claim niya is the spiritual healing. Sabi niya, now I'm ready to die, sabi niya. Sabi niya. Kaya praise the Lord, ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. No? Sabihin sa sarili niyo, ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. Sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Meron po magpapatotoo, magpasalamat sa kabilang panig.
Okay, purihin ng Diyos at kung wala na ay mag-aaral na po tayo. No? Salamat sa Diyos at umuulan. Yan. Umuulan para basain ang lupa, magkapag-ipon ng tubig sa mga ating mga dam, no? Magdilig ng mga tanim at palamigin ang paligid. Yan. Ang mga benepisyo ng ulan. Kaya pag-pray lang natin ulan. Huwag natin pag-pray yung bagyo. In Jesus' name, I rebuke bagyo. Pero napag-usapan nga namin nila, Pastor V. Minsan ang prayer natin, kontra pero sa nakatakdang ah, panukala ng Diyos, no? Katulad nung laban tayo ng laban sa mga ng batas tungkol sa LGBTQ, tsaka yung sa mga ganong Pero kung titignan mo sa Bible, di ba? Yun ang sinabi. Prophesied yun, sinabi yan. Magkakaroon ng ganyan na pangyayari, ganito ang mga ganyan, ganito ang pamumuhay, ganito ang mga tao, ganito. Pag nakita mo yun sa verse, ay, nakita na pala ni Lord yun, nakita na pala ni Pablo yun, mangyayari yun. Di sasabihin ba natin, Lord, wag mo hayaan mangyari. Ganon, di ba? Naalala ko yung aking kasama na tinuturuan din natin noon sa opisina. Sabi niya, nung inapi, no? Grabe talaga, parang aping-api naman. Kasi inalis siya sa pagka-hepe. Masakit talaga yun. Alisin ka sa pagka-hepe. Tapos, yung table mo, tabi na lang. Talagang very degrading, very painful sa isang tao. Personally, pero kung ikaw, Kristiyano, inisip mo mag-thank you ka na lang kasi 'di ba sabi ko sa inyo nangyari sa akin yung pagdating ko sa opisina one time, yung aking table nawawala at walang kibo yung mga kasama ko kung nasaan. So paglabas ko ng opisina, doon pala nasa aisle. Nandun sa labas ng office yung aking table. Buti na lang spirit-filled ako nung time na yun. Okay, sabi ko. Praise the Lord. Pinunasan ko yung table ko. Pinunasan ko yung silya ko. Umupo ako at gumanyan ako. So lahat ng taong dumadaan, at andyan ka? Ewan. Naging parang information officer doon. Ba't andyan ka? Tataka. Si daddy, office mate natin, siyempre, happy din yun. Taka si daddy, ba't andyan ka? Di ko rin alam, dad eh. Pagdating ko, dito na yung table ko, dito na upo ko. So, dito ako upo. Sabi niya, halika. Niyaya niya ako sa opisina niya, sa division nila. Yun ang kaigihan ng merong daddy, di ba? Ganon din ang father. Merong father na taga-Tanggol. Sabi ng aking kapisina, Lord, aping-api ako. Sabi niya, alam ko, di ka papayag. Sa loob-loob ko, pumayag na nga eh. Hindi pa papayag. Ano ba to? No, minsan iba yung isip natin, di ba? Lord, anak mo ako. Alam ko, di ka papayag. Ha? Sabi ko, ate rin. Sabi ko po, pumayag na nga eh. Pasalamat ka. At tanungin mo kay Lord, ano ang plano niya sa'yo? Or Lord, anong request mo? Sabihin mo sa kanya. Ganyan. Minsan kasi, mali yung prayer natin. Eh, no? Kaya nga sabi ni Pastor Big, minsan mali yung laman ng mga panalangin ng mga Kristiyano. Pag titignan natin yung Biblia, yan na yung mga nakatakdang mangyari. Kunyari, sasabihin, merong rumors of war and wars. Sasabihin ba natin, Lord, wag magkaroon ng gera. Nakatakda na ngayon, na nakasabi na ngayon, talaga magkakaroon ng wars and rumors of wars. So dapat ang prayer, paano ang prayer? Lord, paano namin ito paghahandaan? Lord, anong gagawin namin? Lord, anong pwede namin gawin para mapaghandaan ang wars na to and rumors of wars? Alam niyo po, ginigera na nga sa Red Sea, di ba? Bawat dumadaan doon, pinapasabugan sino nagpapasabog? Ginaaway. Meron na namang barko na pinalubog doon sa Red Sea. Makakasama niya doon ng mga chariots ng Egyptian na tinabunan ni Yahweh nung hinahabol nila ang Israel. Anyway, so tuloy tayo sa pag-aaral ng Jesus through the Bible. So from the beginning, Jesus is there. From the beginning, it's all about Jesus. It's all about you.
Jesus. Ay, kinanta natin yun, di ba? No? Tungkol lang lahat kay Jesus. Kasi si Jesus ang sentro ng universe. Jesus is the center of creation. Jesus is the center of salvation. Jesus is the center of God's plan. Yan po, mula noon hanggang ngayon. No? It's all about Him. It's all about Jesus. Kaya nga, magpapasalamat tayo no, kay Jesus. Kasi kung hindi niya tinupad yung mandato ng Diyos na kanyang Ama, wala tayo dito. Wala tayong kaligtasan. Wala tayong masaganang buhay na nararanasan dahil sa presensya ni Kristo sa buhay natin at dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Sabi nga niya sa John 10:10, di ba? Eh, ang demonyo naparito para pumatay, para magnakaw, at para magwasak ng buhay. Pero ako naparito ako para bigyan kayo ng buhay. At hindi lang buhay basta-basta, kundi buhay na masagana. Tayo manalangin. Ama, as we look once again deeply into the hearts of your word, may we see clearly who Jesus is for you and for us. In Jesus' name, amen. Amen. So, nung nakaraan po ay pinag-aralan natin yung Judges. At sa Judges na yan, talaga naman walang ibang hukom kundi ang Diyos. At syempre, the Judge of Jesus Christ. No? Yung ibang tao, sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi nila na iniisip na ang Diyos din ay husgado. No? Ano ba ginagawa ng husgado? Nagtitimbang ng tama't mali. Nagpaparusa na nagkamali. Yun ang husgado. Ano ba ang husgado? Siya yung Pero dito sa Judges, sa Book of Judges, Judges is the king. The judge is the savior. Judge is the spiritual and political deliverer. And that is Jesus himself also. It is a very portrayal of Jesus Christ. Ngayon, nasa Ruth tayo. So, Ruth. Alam niyo yung storya ng Ruth. Si Ruth ay isa sa mga manugang ba? Ni Naomi. Si Naomi, pagka isa yan sa Israelita, ay nag-ibang bayan. No? Siguro, mas mabuti kung puntahan lang natin ng konti yung Ruth for a while. At magkaroon tayo ng konting backgrounder. No? When, panahon din pala ito ng Judges, no? Isang pagkakataon na nagkaroon ng famine. At mula sa Bethlehem ng Huda, pumunta sa Moab. Ibang lahi po yon, ibang lugar. Pero nandun din yung sa Israel na bayan, kabuuan. Pumunta from Judah o from Bethlehem, pumunta sila sa Moab with his wife and 2 sons. Tapos yung lalaking asawa niya, si Elimelech, ng asawang babae, si Naomi, magkaroon merong 2 anak na si Malon and Jilion. All of a sudden, very pangit ang nangyari dito. Namatay na yung lalaki, si Elimelech. Namatay pa si Malon at si Chilion. At pagkatapos, nisip ni Naomi, uwi na nga ulit ako, babalik ako sa bayan namin. Wala na ako dito magagawa. So, iniiwanan niya yung 2 niyang in-law, no? Daughters-in-law. Pero ang magandang katangian ng isang daughter-in-law niya, nag-cling sa kanya, umakap sa kanya, sumama sa kanya, no? Kaya sabi niya, wag niyo na akong puntahan kasi wala na rin naman akong anak para maging asawa niyo. Kasi meron silang tawag doon, yun ang message ng Ruth, ay tinatawag na kinsman redeemer. Wala na akong maging anak para saluhin kayo. Pero pwede ka mag-anak. At yun ang nangyari kay Ruth. Si Ruth ay siya yung nag-cling, siya yung sumama. Sino yung isang babae dito na asawa ni... Ngayon, yung isa ay umuwi. No? Sabi niya, umuwi na kayo. Bumalik na kayo sa mga magulang niyo. Baka sakali magka-asawa pa kayo doon.
Sabi niya, return my daughters. Yan. Wala na akong maging anak for you. Should you go with me? Gusto niyo ba sumama pa sa akin? Eh, hindi naman sila taga ron, di ba? Mga Moabite sila, mga Moabite. So, nangyari, yung in-law niya, si Orpah, nalikan siya at magpaalam. Pero to si Ruth, nag-cling. Sabi dito, but Ruth clung to her. Sabi niya, inakap siya, no? Sabi niya, oh, sabi ni Naomi, behold, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Return after your sister-in-law. But Ruth said, sa ano yan, chapter 1, verse 15, 16, but Ruth said, do not urge me to leave you or turn back from following you. For where you go, ito pinaka-popular lyrics, a popular phrase or sentence dito sa Ruth na ito na dineclare ni Ruth. Sabi niya, Ruth said, do not urge me to leave you or turn back from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried also. Grabing declaration of loyalty. And to think, sa mother-in-law lang. Alam niyo po, sa Pilipinas, bihira po yung magkasundo na mag-in-law. Yun ang laging katatawanan sa mga comedy ano natin. Magbiyanan, no? Laging nag-aaway. At nakikita ko nga sa Netflix, merong mag-aaway na mag-in-law. Merong competition. Competition sa love ng anak, competition sa attention ng anak, competition sa ano, sa pera, sa pamamahala, ano. Kaya nga pagka nag-asawa, kasyani, kailangan may sariling kingdom and queendom kayo, no? Kasi pag wala kayo, nako, mag-away yan si mama, tsaka yan maging asawa mo. No, pero ito, wala siyang problema dito. Ruth is so very loyal to Naomi, no? Sabi niya, alam niyo po ang pinakasusi dito na sinasabi ng mga komentarista, nakilala kasi ni Ruth yung Diyos ni Naomi at ng kanyang asawa. Sino man naging asawa niya doon sa dalawa na Malon or Chilion. Hindi ko masyado na-review. So, sabi niya, ito dito eh. Your people shall be my people and your God, my God. Grabe, no? Ang bayan mo ay aking bayan din at ang Diyos mo ay aking Diyos din. At alam niyo po ang reward ni Ruth? Isa siya sa lahi ni Jesus. Siya ang dinaanan sa lahi ni Jesus. O gusto niyo malaman niyo kung nasaan? O sa Matthew 1:5. Ito, alam niyo po, katulad ni Rahab. Si Rahab na, hindi ko alam kung anong lahi niya, Pilisteo ba siya o anong, pero yung kanyang bayan na Jericho na pinatumban lang ng awit ng papuri ng Diyos, no? Ay isa siya sa mga naging lahi. Sabi dito sa verse 5, naging anak ni Salmon, parang sida lang kay Rahab, ayun, si Rahab. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz. Si Buz. At naging anak naman ni Buz kay Ruth. O, di ba? Kay Ruth. Boaz to, Boaz sa English. Boaz dito, Buz. Kay Ruth, si Obed. Si Obed, ang ama ni Jess, na ama ni Haring David. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe. Kaya ikaw, pagka faithful ka kay God, malilinya ka doon. Hallelujah. Reward ka ng Lord. Dito si Rahab, naging faithful siya sa Israel at sa Diyos ng Israel at kinilala niya ay ang tunay na Diyos ay yung Diyos ng Israel.
Kaya ayoko na dito sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nagtaksil siya. Kung sasabihin natin, taksil siya. Values ba yon na dapat akapin? Hindi. Pag tayo nagkataksilan, nagtaksil siya sa bayan dahil sa tunay na Diyos. Kaya nga po, tayo, as long as our loyalty does not oppose our loyalty to God, no? It is a good loyalty. Ang ating katapatan sa kahit na kanino, kapag hindi kumukontra sa katapatan natin sa Diyos, that is a good loyalty. At makikita natin dito yung, alam niyo po, kayo may mga servant ng Lord, di ba? Meron kami mga pledge, mga ano. We pledge our loyalty to the country. Pero yung tao, they pledge their loyalty to the leader, to the people. Hindi. Dapat to truth, to God, to righteousness. Yan ang ating pledge. Diyan tayo nagpe-pledge. Yeah. Kaya minsan, nahihirapan din tayo. Pagka in dealing with sa social natin obligation. Kasi ayaw natin na madungisan, mapulaan ang pananampalataya natin at ang sinasampalatayanan natin. Pero at yan si Ruth talaga, she was honored to be in the lineage of King David. And King David is the very line recognized by Jesus. Kaya si Jesus, tawag sa kanya, ay Son of David. Diba? Alam niyo po, si David po ang pinaka-popular. Nasaan nga ba yung aking Bible dyan? Hindi ko na ilagay dito yung ito. Gusto kong ibahagi sa inyo. Mamaya pa pala yun sa 1 Samuel. Okay. So, diyan sa Ruth, makikita natin dito. So, sumama, sa isang salita, sumama si Ruth sa in-law niya, sa biyanan niya, at dahil sa pagsama niya, nakapag-asawa siya ng kamag-anak. Ang tawag po doon ay kinsman redeemer. Ang sumasalo po sa mga byuda ay nearest kin. Kaya kung wala nang nearest kin na kapatid, pinsan pwede. Basta nearest kin. Ito, para dito parang tiyo ata to. Tiyo na ata to ng kanyang asawa. Pero sabi niya, hindi pa ako talaga ang nearest. Sabi ni Boaz, may mas nearest pa. Pero pag ayaw niya, I will take you as my wife. Wow, grabe, no? God is good. Mayroong siyang paraan. So, nangyari, may mga love story diyan, no? Sa Ruth na yan. At nagpakita ng interest si Ruth kay Boaz na pwede siya maging asawa. Sabi ni Boaz, wow, you are, sabi niya, hindi mo pinili ang batang lalaki, kundi pinili mo ako. No? Sabihin, pinili niya pa rin yung nakatakdang tradisyon ng Israel. Grabe sa ka-loyalty si Ruth, di ba? Yung tradisyon ng Israel, imbis na pipiliin niya mas bata, ay ayoko ng kamag-anak. Gusto ko mas bata na, mas pogi, at saka yung mas may in love ako. Hindi niya pinili yun. Ang pinili niya yung sinabi ng tradisyon na paparedeem siya, papatubos siya sa kamag-anak. At si Boaz ay matanda na. No? Medyo matanda sa kanya. Siguro ka-level to ng nanay, ng biyanan niya o ng ano niya. Kaya sabi niya, uy, sabi niya, kahanga-hanga ka, sabi niya ni Boaz eh. At hindi mo pinili ang bata, kundi pinili mo yung kamag-anak ng asawa mo. Kaya, sabi niya, pero hindi ako ang nearest kin. Kasi yun ang payo sa kanya ni Naomi. Kamag-anak natin yan. Kaya pwedeng yan, pangasawa mo. Magpakita ka ng, motibo. At meron silang sa kultura nila, hihintayin mong matulog yung lalaki at hihiga ka sa paanan at pagkatapos iaangat mo yung kumot. So pag nagising siya, nasa paanan ka, nakaangat yung kumot niya, ibig sabihin, ikaw yung nagpapaasawa sa kanya. Nagpapaasawa sa kanya. Galing naman na ng tradisyon ng kultura ng Israel. Kaya nagulat siya, O sige,
Wag ka munang mag-aano, mag-iingay o stay put ka lang kasi merong mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. So nagsabi siya sa mga elders, nagsabi siya doon sa kamag-anak, meron silang ano doon, ceremony. Pag ayaw niya, ano ba, di ba? O ayaw niya, may ayaw. Pag ayaw, okay. Nung ayaw, may witnesses ng mga elders, yun nga, siya na yung sumalo. Nakakatuwa rin yung ano na yan eh, yung story na yan. It is a very short story, a love story. At 4 chapters lang yan, no? Sabi niya, okay, i-redeem kita. Sabi niya dito sa nakalagay yung ano, saan ba? Meron niya mga, sabi niya sa verse 10, chapter 3. Then he said, Blessed are you of the Lord, my daughter, for you have shown more kindness at the end than at the beginning, in that you did not go after young men, whether poor or rich. No? Hindi mo hinabol mga ano, hindi siya bata o matanda. Yeah, sabi niya, now it is true that I am your near kinsman, however, there's a kinsman nearer, no? Stay this night in the morning. Sabi niya, kung ano, ako na ang magtutubos sa iyo. Yan. So, yun ang nangyari. Ang ganda ng love story nila, di ba? Praise the Lord, nakakahanga. So, kung hindi siya nagkaanak sa una niyang asawa, dito sa pangalawa niyang asawa, nagkaanak siya. So, ang ibig sabihin daw ng meron pang tawag doon, I am your Goel. Goel. Goel means one who redeems. It must be a close relative or redeemer. It is a next of kin, yung malapit na kamag-anak, no? Yan yun. Sabi niya na, and he said, who are you? So he answered, I am Ruth, your maidservant. Take your maidservant under your wing, for you are a near kinsman. For you are a Goel, or a redeemer. And that is Jesus. So palagay mo ba kamag-anak natin si Jesus? Jesus is more than Goel. Kasi ang Goel is a kinsman, redeemer. Pero si Jesus, hindi natin kinsman. Hindi natin kamag-anak. Pero kay Adan at Eva, palagay ko kamag-anak. Napakalayong kamag-anak, di ba? Kaya nga sabi niya sa, ano, sa, yung sa synergy na iniisip ko, God has broken down every wall. No? Because He is our peace. Yan. Talagang lahat tayo inakap na ng Diyos. Israelita man o hintil. Kahit na anong lahi ka, akap ka ng Diyos. Yan yung magandang, kung ikukumpara mo si Jesus, kinsman redeemer, pag si Jesus na sinasabi mo, He is more than that. More than a kinsman. He is a more than Goel. Kasi kahit hindi kinsman, niredeem niya. Hello? Wow. Praise the Lord. So, kailangan daw related by blood. Yan daw ang mga katangian ng kinsman redeemer. Pangalawa, able to pay the price of redemption. Kaya kanyang tubusin. Meron ka palang halaga. Wow, praise the Lord, mga kababaihan. May halaga. Kahapon, binibiro ko yung mga asawa ng pastor. Ay, hindi nyo pinapakinggan mga asawa nyong babae. No? Pinagpalit nyo sa pagkain. Kasi mag-a-announce yung mga babae, nagkagulo na sila sa pagkain. So, di na kami nakapag-announce ni Liza. Sabi ko, ayan, pagdating sa pagkain, pinagpapalit yung asawa niyo. 3, willing to redeem. Yung ganda, no? Una, related by blood. Pangalawa, able to pay the price of redemption. 3, willing to redeem. And 4, free. He is free. Siyempre, kung naman meron siyang meron siyang asawa, paano ka naman ma-redeem bilang kinsman redeemer? May asawa naman siya, di kawawa naman yung asawa niya. No? Free himself. No? At dito, pag i-relate mo sa kasalanan, Jesus alone is free from curse of sin. Siya lang yung tanging walang kasalanan. Kaya pwede niya tayong
i-redeem. Siya lang yung tanging walang sumpa ng kasalanan. Kaya pwede niya tayong i-redeem. Yung katangian ng lahat ng yan, it belongs to Jesus. And even more, no? Masigit pa, diyan. Yan. Galing pala, no? Ang alam ko na pag-aralan na natin yung Ruth, no? Pero parang nalimutan ko na rin ng pagkakaaralan. Na book study na natin tong Ruth eh. Halos lahat sa Bible na ito, sa 20 since ilang taon na akong pastor, 1997, 1997, 2007, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 27 years. Halos lahat dito, every topic and every book, halos lahat ay na-preach ko na. Halos lang lahat. Kaya minsan pag binalikan natin, wow, there's something, no? Kaya yung pagtingin natin dito, maganda ito yung nakita kong sa isang email ko na Jesus through the Bible. Naisip-isip ko, magandang preaching to. Tatagal to ng ilang taon. Jesus, kahit isang taon mahigit, no? Basta pag-usapan mo lang yung Jesus of the Bible. Ngayon, Jesus of Ruth, ang tinitingnan natin, He is the kinsman redeemer, the Goel, one who redeems. Yan si Jesus. Na kamag-anak daw by blood at kayang magbayad, able to pay the price of redemption. And 3, willing. Mahirap po yung hindi willing. Di ba? Kung sasabihin ni Boaz, hindi kita gusto, anak. Sa iba ka na magpaasawa. Di ba? Ang sakit po nun. Ikaw na nanligaw, ikaw pa yung turn down. Kaya mahirap pong magligaw ang babae kasi pag na-turn down, masakit naman. Ang lalaki, natural sa kanya yon na siya yung nanliligaw. So, ma-turn down man, madami naman babaeng pwedeng ligawan. Pero sa kultura ng mga Pilipino, wala pong babaeng nanliligaw. Pero hindi naman pala masama. Dito nga sa Bible, si Ruth mismo nagsabi na I want to marry you. Please marry me. Sabi niya, pero diyan ka lang. Stay put ka lang diyan. Kasi sa tradisyon, dapat mas malapit na kamag-anak. Merong mas malapit. Pag ayaw niya, I will take you. I'm very willing to take you. Dahil hinahangaan kita. Kasi actually, sa umpisa pa lang, hinangaan niya na yun di ba? Hinangaan niya na si Ruth. Napansin niya na ay, sino yung babae niya? Ay, kamag-anak yan. Yan yung manugang yan ni Naomi na sumama dito. Talaga? Wag kayong mag-harvest ng magtira kayo para siya na yung mag-harvest, di ba? Magtira kayo sa gilid-gilid para siya yung mag-harvest, para may kakainin yung magmanugang, magbiyanan. Wow, praise the Lord. Sa umpisa pa lang, nakita na siya. Naging kind na sa kanya si Boaz, tagka-crush na sa kanya. Kaya nung magsabi si Ruth na, you are a kinsman redeemer, you are a goel to me, take me as your wife. Sabi niya, sige, stay put ka lang dyan. At magpapaalam ako sa elders, magsasabi ako sa nearer than me, kinsman. So, okay, kung ayaw, praise the Lord, I am very willing. Sabi niya, blessed nga daw no? Makita niya kung gaano ka, Yun ang pinaka-importante. Kailangan malaya siya. Importante na kaya niya magbayad, magtubos, at willing siya, at malaya siya na gawin yon. Kasi kung hindi malaya, ay hindi pwede. Kasi hindi naman talaga din kultura din nila na although madami sa story sa Bible na multiple wives, ay hindi naman talaga din kultura nila yon. One wife lang talaga. At kaya lang, siyempre, affected sila ng ibang kultura. Kaya may mga gumagawa nun. Anyway, Jesus is a very good relative and very able to redeem and very willing and very free himself to redeem. Nawa ay tayong lahat ay natanggap na natin ang katubusan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung katulad natin si Ruth, na tayo mismo ang nagpatubos, praise the Lord. Praise the Lord. Pero actually, sa actual na buhay, sa totoong katotohanan,
ng Biblia at katuruan natin, doktrina, sabi nga niya, hindi pa natin minamahal ang Diyos, minahal niya na tayo. Even before we love God, God loves us. No? He first loved us. Sabi nga sa 1 John, even before we love God, He first loved us. So, ang initiative, nasa Diyos. Hindi na kay Ruth, hindi na sa atin. Sa salvation, ang initiative, nasa Diyos. Grabe, di ba? Kaya, salamat kay Kristo na tinubos niya tayo. Nawa tayo ay natubos na at nagpatubos na kay Kristo. Tinanggap na natin siya bilang ating kabiyak, bilang ating tagapagligtas at Panginoon sa ating buhay. At mapapasa atin ang kalayaan sa sumpa ng kasalanan, kabayaran ng kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan, at presensya ng kasalanan. Mapapasa atin. Tayo manalangin. Ama, hallelujah. We praise your name, Father. Salamat sa napakagandang istorya ng Ruth na ito. May you challenge everyone to study the book of Ruth. It is a love story. It is a story of loyalty. It is a story of kinsman redemption. It is a story of Jesus, portrayal of Jesus. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon. Napakaganda ng storya na ito. Napakaganda. Nawa ang mabuting babae na si Ruth ay mahawa o mamana ng mga kababaihan ngayon. Napakadakilang at marangal na babae ng Diyos. At kaya nga po, isa siya sa mga lahi ni David na naging lahi ni Jesus. Hallelujah! Kaya nga po, hindi pala pure Israelite si Jesus. Meron din siyang lahing Moabita. Moabite kamag-anak. Glory, glory, glory to your name. We praise you, Father. Thank you for being our Redeemer. Truly, our Redeemer lives. Truly, we are redeemed by the blood of the Lamb. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin niyo yung I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed. And I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin. And I know I am. I am redeemed. I am redeemed. Ganun ba yun? Nalimutan ko na yung lyrics doon. Pero yun yun. I am redeemed. Naalala ko yung pag kinakanta yun. Alam mo na ba yan? Bena, nalimutan mo. Yeah. I am redeemed. Kasagot ka. I am redeemed by the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. I am redeemed. I am redeemed. And I know I am. And I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin. And I know I am. Praise the Lord. Bena. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tayo magkaloob at handog sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Napakagandang love story. Ang Ruth. Parang nabitin pa ako. Purihin ng Panginoon. Ang mensahe na pinabot sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tayo ipanalangin natin ang ating kaloob at handog. Hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Tinataas namin ang aming mga kaloob at handog, Panginoon. Basbasan niyo po ito, Panginoon, para sa inyong iglesia, Panginoon, sa gawain ng iglesia, Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na magagamit sa patuloy na ikalalago nito, sa ikalalaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Salamat sa mga trabaho, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob at yung wala, Panginoon, mga trabaho, Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa, Panginoon, na patuloy, Lord, na makapagbigay, Panginoon, hallelujah, ng
para sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Dahil kayo, Lord, ay hindi naman kayo, Panginoon, na nakakalimot, Panginoon, sa mga anak ninyo, Lord. Hallelujah. Na patuloy na sumusuporta sa inyo, Panginoon. At Lord, sa aming maibigay, Panginoon, hindi to namin to obligasyon, kundi nais ka naming bigyan dahil love ka namin, Panginoon. Mahal ka namin, O Lord. Nais na ka namin handugan, Panginoon, sa magitan ng aming mga resources, O Lord, na natatanggap namin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mga blessings, Panginoon, na patuloy mong ibinubuhos sa bawat family, Panginoon. Kahit anong any kind of blessings, O Lord, salamat sa lahat, O Lord. Kaya nga sa maliit na bagay, give thanks. Sabi nga, magpasalamat tayo. Hindi lang sa malaking bagay na ibigay sa atin na natatanggap natin, kundi sa pinakamaliit na bagay ay patuloy natin itong ipagpasalamat. Hallelujah. Purihin ka. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Announcement. Next Sunday po ay, yes, it is a face-to-face Sunday, Communion Sunday, first Sunday of the month. Kaya po, magkita-kita tayo next Sunday. Pag sumakita nyo na mapunta kayo sa Jerusalem, sa Mount Zion, ng ating local church. Ha? Ano announce mo? Oh, yung mga nag-interest daw dyan na magpakasal kay Shani, ay hindi pala, magpaturo kay Shani ng gitara at saka ng drums. Yan. Naku, kailangan na natin na i-repair talaga yung drums. Naku, sama at sikaso natin. Praise the Lord. At so, meron tayong prayer request. Tayo tumuloy para sa pastoral ng panalangin. Hallelujah. At ano po ang ating mga prayer request? Meron po ba mga prayer request, mga kapatid? Uy, may prayer request ba, mga kapatid? Okay, pasukan. Okay, mga pang-enroll, mga bata, pangangailangan ng mga papasok, at saka panalangin natin na patuloy yung mga mag-aral ng maayos, ng mabuti, para may future na maayos at mabuti. Amen? Pag-fasting, alam niyo po, pagka hindi meron kayong mahal sa buhay na ayaw mag-aral, ipag-fasting niyo po. Sabi nga, iluhod nyo ng husto sa Panginoon yan. Ipag-fasting nyo, makakagraduate yan, promise. Praise the Lord. So tayo manalangin. Ama, dumudulog kami sa tono na iyong biyaya. Once again, we want to thank you for your goodness, for your faithfulness, for your unchanging love, for your loyal and unconditional love. Salamat po, Panginoon. At thank you na you are a God, a hearing God, an answering God, prayer answering God, Panginoon. Kaya yun po, ay mga narinig nyo, yung mga hinaing ng nanay, hinaing ng tatay, at mga kabataan na minsan dumadaan sa crisis of teenage life. Father, minsan hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Nai-emotional sila na hindi nila nalala bakit nila na parang naaapi sila o parang di sila napapansin o parang magulo ang isip nila kahit wala namang kaguluhan. Alam ko po, naramdaman ko, naranasan ko po yan nung magkaroon ako ng ganyan din, teenage life crisis. Kaya we just want to pray for these teenagers. Panginoon, i-guide mo sila, i-love mo sila, i-hug mo sila, i-embrace mo sila para, Panginoon, malampasan nila ito. Pag nalampasan nila ito, mas matuwid na yung pag-iisip nila, mas stable na yung emotion nila, at mas alam na nila kung anong gusto nila. Kaya thank you, Lord, na dadaanan nawa magkaroon ng good and strong family support, friend support, church support, Panginoon, sa mga bata, sa mga kabataan,
O Lord, para hindi sila lagi naghahanap kung ano yung gusto nilang kagalakan, katuwaan o joy, kung anong gusto nilang enjoyment, Lord, ay magabayan. Magabayan, Lord. Una, sa tulong niyo, Ama. At sa tulong niyo sa mga magulang, sa tulong niyo sa mga tao na sa palibot ng mga bata at kabataan na ito. Thank you for your resources, for your provision sa church para patuloy na makapag-support, Panginoon, ng gawain sa mga kabataan at sa mga kananayan, sa mga kadatayan, Lord. Thank you. You are a God, a Father, our Lord, our provider, our healer. Yes, Lord, you are everything. You are our everything. Salamat po. Purihin ka at pinakinggan mo at alam ko kung ano pa yung mga panalangin namin mga kapatid. Salamat na tinutugon nyo ang lahat na ito. Sabi nyo nga, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be done for you, Lord. As we learn, as we teach us, as we cause us, O Lord, to cling to you, to abide in you, Father, we will have our prayers. We will have our prayers. Thank you. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. We give you glory. In Jesus' name. Amen and amen. Siyempre sa ating blessing for the final blessing and benediction. Glory, glory, glory to God our Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, our friend, and our best friend, the Holy Spirit. Thank you for being with us today, now and forevermore, and blessing us all, oh God, always and forevermore. In your name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Siya nga pala, nalimutan ko, isama rin natin sa panalangin ang church si Pastor, handle ni Pastor Fred, anniversary nila ngayon. Glory, patuloy din ang prayer natin sa Body of Christ. Saan pa? Siyempre, para sa Lord of Glory, sa Pastors Alliance, and sa buong Pilipinas, sa buong mundo, and everything. Bye-bye. And picture taking. Next Friday, next Sunday. Everyone, next Sunday, everyone. Okay. Tita Lab, nawala. Wala pa na. Wala sila Tita Lab. Game na, game na. Are we good? Sino mag-picture? Bugi, picture mo na. Ready? 1, 2, 3, smile. One more. Wait lang. Ready? 1, 2, 3. Facebook agad, Jen. Jen, Facebook agad para makita. Apa, sige pa. Thank you. Bye-bye, everyone. Lord bless you. Thank you for worshiping with us. Lord bless. Next Sunday po, punta tayo.